Ganon. Oo. Bagay, hindi naman bago sa kanya yun. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan, Kasi undersecretary ka na ng PCO, no? hindi mo na level yun eh. Hindi ka na Oo. dapat nakikipagbabag pa, no? Ang tawag kasi, Nasaktan ho tong mga bossing, no? Sabi ni Haya, huwag ngang lahatin ang INC. Hindi po nila lahat, mga kababayan. Kaya lang po, alam naman po natin, no? Etong Facebook page o YouTube page o Net25. Alam naman po natin na kumbaga pang INC yan, ano? Pero sa simula't simula pa lang po, ramdam na natin kung ano yung mga patutunguhan nila, kung ano yung mga pinupunto nila eh. Di ba? Ako naniniwala ako na meron pong mga miyembro ng INC na talagang hindi mahilig sa mga politika na ganito, no? Pero dito po sa kanilang host, nadadamay po sila. Mga boss, nadadamay ho sila. Di ba? dyan attack dog eh. Oo. So hindi ka na aso dyan. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang Kasi, ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Oo. Dapat doon na. Sa tingin nyo, ano ang pwedeng diplomatic ni Attorney Claire Castro doon sa mga kabila? Wala naman eh. Di ba? Wala naman eh. Ang sabi nga, di ba? Kausapin mo yung nasa harap mo kung ano yung kanyang ugali. Di ba? Ibagay mo yung sarili mo kung ano o kung paano kanila itrato. Oh. Tayo. Kasi- Yung taga-atake, iba na yun, di ba? totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na, no? Oo. Kasi kung makikipagbugbuggan ka, Oo. at ikaw yung undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot ng sumagot. Kasi tsak yung magre-retaliate yung kalaban ng Yes. kabila. At ang mangyayari niyan, hindi nyo na maimemensahe kung ano bang magandang ginagawa ng Hindi ka administrasyon, di ba? makagagawa ng trabaho mo bilang Oo. undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw itinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, Gawin mo. baka yun naman talaga ang kanyang gampanin, ano ha? Baka nga. Oo. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? Pero bilang isang Pilipino, mga boss, no? Mapupuno at mapupuno ka doon sa mga atake ng mga Duterte. Mapupuno at mapupuno ka doon sa mga paninira sa presidente. Bilang isang Pilipino, alam mo ang tama, sasagot ka. 'Di ba? Dahil pag pumalya ang ating Pangulo, buong bansa ang sasablay. Di ba? Pag pumalya ang ating Pangulo, dahil sa kaka-fake news nung kabila, sasablay ang ating bansa, no? Kaya ako hindi po sumayad sa isipan ko na kailangan baguhin ni Attorney Claire Castro, hindi, no? Okay lang yan, sakto lang po yan, mga bossing. Gusto nila kasi yung kabila lang ang atake ng atake. Ano po? Yung atake naman nila, mga hilaw ho. Bakit nasabi natin mga hilaw ho? Wala namang laman. Walang mga suporta. Kumbaga ho, mga bossing chief amo, sir, naglagay ng nakatayong stick dyan, bahala na kung tumumba. Walang nakatukod na ganun. No? Yung tukod na yon, yung ebidensya. Wala. Basta sabihin natin to, pag naniwala ang taong bayan, sira si Marcos. Di ba? Kawawa ang ating bansa pagka ganun. Or attacking the dog. Kaya pala. Hindi na tayo magbabago dyan. Ha? Ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire. Hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat mag-iba rin rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksana Oo. ng mga issue Ayun. sa maiinit. At ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa inyo ngayon yan. At una-una, Jen, Oo. dahil nandiyan ka na sa Na pagka pala mga naaatake to, kapag ka pala
nare-resbakan tong mga to, nag-iiyakan. Gobyerno. Yes. Bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito. No? Ngayon, pwede mo na upakan Ay, ito, nako. di ba? Hindi ka na pwedeng magbalat Hindi. sibuyas sa Hindi, torneo. Ayan, nakita nyo ho, mga kababayan. Pwede silang umupak, pero binibigyan nila ng limitasyon yung tao na bumalik sa kanila. Di ba, mga kababayan? Oo, kasi Ano, ha? ganyan talaga. Sabi ni Ma'am Tina Sales, di ko alam kung bobo lang o nakainom ng tang ang lasang sinigang na lugaw. Sina Jensil at Nelson. Ay, nako. Trabaho sa Opisyal gobyerno. ka na di ba? ng gobyerno. Eh, no, ha? Oo, kaya dito pa lang, umpisa pa lang, kita mo, Oo. pinipitik-pitik. Aha. Pero yung mga pagpitik-pitik at pag-press back nila kay Atty. Claire, wala ho yun, mga kababayan. Dito ho, sa social media, kami lang hindi si Atty. Claire. Kumbaga dito ho, sa pagbablog natin, mga bossing, ay naku, umaga, may makikita kang mga pagbabanta. Tanghali, meron kang makikitang pambabas. Gabi, may mga negative comments sa'yo. Wala na yan kay Atty. Claire. Ano ho? Wala na ho yan kay Atty. Claire, mga kababayan. Baka nga sa sobrang wala na yan, sila ang mabwisit. Dahil kahit anong banat nila, walang papansinin yan. Sa atin ho, mga kababayan, siyempre, may mga vlogger din po na bumabanat sa atin. Hindi na lang natin pinapansin, no? Mga bossing. Di ba? Hanggang sa mabwisit na. Kakapanawagan ng unfollow, dumami tuloy ang followers ni Andrew A. Sabi ni Graciana, kung ayaw. Yun na po ang magiging kaibahan nyo dyan. Ano, ha? At yaman din lamang sinimulan nyo po yan, tsak, sa mga ilan pang mga paksain maging sa social media, ewan ko lamang. At ngayon, hindi ko lang alam kung ipagpapatuloy pa ba niya, Nelson. Kasi bilang PCO Undersecretary, tsak, ubos ang oras mo dyan. Ngayon, kung makapagbablog ka pa, ewan ko na lamang. Ano ha? Ewan ko na lang kung Mas magiging madali, mga kababayan, yung pagbablog ni Atty. Claire. Mas lalo pong niya malalaman, no? Yung mga sitwasyon ng ating bayan, mas lalo po niyang malalaman kung ano po ang nangyayari, no? Sa loob ng sirkulasyon ng presidente. Mas madali lang po yan, mga bossing. Maghapon, nandun, alam mo Maghapon, tinatalakay sa iyo. Maghapon, naririnig mo yung mga pangyayari. Ano gagawin ni Atty. Claire? Kakauwi ko lang ng bahay. Sige. Sa ano ko lang to, pasadahan ko lang ng 1 oras to. Hindi kagaya namin mga vloggers, mga bossing, no, kapag eto, merong ebidensya. Di ba? Pagka eto, kunyari, di ba, kami mga vlogger, eto, may pinasa na topic. Ganito ang ginawa ni ganyan. Kailangan pa namin ng gugulan ng 2 hanggang 3 oras ng pagbabasa, pag-aaral, doon sa iba vlog na. Si Atty. Claire nandun na. Di ba? Kung ano na lang, yung mga narinig niya, ano nakita niya, ano ang sitwasyon sa buong araw na yun, yun ang iba-vlog niya. Mas madali ho. Di po ba, mga kababayan? magagampanan mo pa yan. Hindi ko rin maintindihan dyan. Baka ito talaga kasi ang direksyon ng administrasyon. Ganon. Kasi mapapansin mo, ang mismong presidente, di ba? Mismo si okay. Pangulong Bongbong Marcos sa mga campaign rally ng mga senador, Oo. ng administrasyon, yung mga kandidato, Pag ano na, no? siya mismo yung nagsabing mga pinabili na suka, Oo. babalik ba tayo sa Lintik kapag nga ho yung mga DDS ang bumanat yan pinabili lang ho ng suka ang sinabi ng ating Pangulong Duterte nag-iyakan na. Sila grabe, mga bossing. Sila ho, adik ang Pangulo, hindi nagbabayad ng tax ang Pangulo. Meron pang may mga 3 pa sa kama daw, sabi ni Maharlika. Meron pang kung ano-ano pa. Di ba?
talagang kung sasabihin mo below the belt po talaga. Eh sila napahaginan lang ng pinabili ng suka, eh yun naman talaga din ang tingin ng sambayan ng Pilipino, iyakan na. Iyakan na. Oh, kapiranggot pa lang yan, ha? Oh, yun lang ang sinabi, pinabili na suka. Ngaw-ngawa na. Giliman, Oo, yung sa patayan. patayan, oo. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. Oo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Aha. Yung parang head-on. Yung Ayun. lahat ay parang paaway. Ah, kung siya yun ang sayang gusto na. Eto, naniniwala na talaga ako kay Ma'am Tina Sales, no? Nakainom yata tong dalawa na ito. Nakainom yata ho talagang ito. Tayo ho, nababad po sa politika, usaping politikal, mga kababayan. Ang nakikita nating mga palaaway, eh yung kampo ng dating Pangulong Duterte, tapos ngayon sasabihin, ito pala ang gusto talaga ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga head-on, mga awayan, mga patayan. Eh, araw-araw ho, yan ang bukang bibig ng mga DDS at mga Duterte. Tapos kay Pangulong Bongbong Marcos ang balik. Oo, Yung sa patayan. Patayan, oo. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. Oo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Aha. Yung Grabe, ano? parang head-on. Yung Ayun. lahat ay parang paaway. Ah, Kung siya yun ang sayang gusto niya, naman. wala tayong magagawa. Sayang. Ay nako. Ewan ko na lang. Ano? Kaya po siguro tinurn off nila yung comment section, mga bossing. Ano po ba itong mga to? Nakikita yung araw-araw na mga sinasabi ng mga Duterte. Nakikita yung mga araw-araw na ginagawang mga pangwawalang hiya ng mga Duterte. Or nagpe-fake news sila. Kayo nga, mga boss chief amo sir, para maliwanagan ako. No? Etong dalawa ba na ito na nagsasalita dyan, eh, hindi alam kung ano ang mga nangyayari at ginagawa ng mga Duterte na mga pang-aaway? Or nagpe-fake news sila na yung pang-aaway eh ibinibintang nila sa Pangulong Bongbong Marcos, ang nakikita naman natin na mga ugaling kalye, ugaling patayan ng alam, eh ang mga DDS at ang mga Duterte. Di ba? Oh. Kasi yan ang gusto nyo eh. Ha? Kasi yung tatlong natitirang taon, Oo. sa obserbasyon natin yan, dapat building the legacy na yan. Ayun nga. Oo. Yung kung anong ipinamana mo, iwan mo dito sa, di ba? Lalo ngayon, ang ibinato ngayon sa kanya at nag-react ang executive secretary na may mukhang may plano daw sila na ukol doon sa martial law. Di ba? Ay, At oo. yung Ang tanong nga dyan, di ba? Ebidensya. Di ba? Ebidensya. Nasaan yung ebidensya? Oh, nasaan yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na hindi bababa ang Pangulo pag natapos yung kanyang termino? Di ba? martial law daw ay para manatili sa kanyang ako ayaw kong isipin yung punto na yun, no? At ako sa tingin ko parang ayaw kong bilhin yung ipinalutang na punto na yun, ha. Alam mo naman ng Pangulong Duterte, di ba? Oo. Talagang mabulaklak magsalita yan. Yun na nga, ang problema, pinatulan ng mismong executive secretary at Oo. nag-react siya. Ang sabi ho ng executive secretary, Oo. kasi ito, madali mo na lang dapat na ang sagot mo lang dito, tawa lang. Bakit parang no? Kailangan yung mga isasagot ng executive secretary, yung isasagot ng mga pangulo, kailangan manipulado din nila. Ano po? Yung tipo bang banat ng banat ang dating Pangulo, puro ka fake newsan yung sasabihin ng dating Pangulo, ang gusto nilang isasagot, tawa lang.
Kumbaga ano yun, hayaan lang. O, tawanan na lang yan, ganyan. Tapos ano po ang makukuha ng sambayan ng Pilipino? Mas tinanggap po yung fake news kasi hindi sinagot kasi tinawanan lang. Di ba? Yan ang dapat ginagawa talaga sa mga Duterte. Ano po? Talagang binablock yung mga fake news nila. Aba, bawal mag-broadcast, no? Bawal humarap sa camera ng nakainom. Dapat ganun lang. Pansinin yan. Dapat ganun lang, Yun di ba? na, parang next Pero to impossible yan. Ay mo, no? Dapat ganun lang. Wag pansinin. Hindi pwede yun, no? Bumabaha ng fake news yung sinasabi ng presidente ng fake news eh. Tapos wag niyo nang pansinin yan. Eh hindi sanay ang gobyerno, hindi sanay si Pangulong Bongbong Marcos, hindi sanay yung nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang eksplanasyon. Galit pa sila. Ini-explain lahat. Kailangan daw tawanan na lang. Ano yun? Oh, lasing yata kayo dyan eh. Yan, oh. Pero para yan sagutin mo ng parang sineseryoso mo, parang may plano ka ngang masama, di ba? Sumagot ka doon sa isang sinabi na nag-fake news. Sinagot mo. At kumbaga, sinabi mo na walang katotohanan yun. Tapos ang pagkakaintindi nitong dalawa na to na may plano nga talagang gawin. Ewan ko sa inyo, iiwanan ko na kayong dalawa dyan. Biruin nyo, uulitin ko lang mga kababayan. Sabi ng dating Pangulong Duterte, ano daw ho? Hindi bababa si Marcos. Ano po? Planong manatili. Magkakaroon ng marshmallow. Martial law. Yun ang sinabi ng dating Pangulo. So ngayon, mga bossing, sumagot si Bersamin. Hindi katotohanan, walang katotohanan, at may eksplanasyon. So ngayon, ang sabi po ng dalawa, na parang lasing, dapat ano na lang yan, wala ka ng eksplanasyon. So ngayon, may paliwanag mga kababayan, at ipinapaliwanag na walang katotohanan, dahil sumagot daw, para daw nilang sinasabi na gagawin nga talaga. Ano yun? Mahirap, Mahirap ipagtanggol yung mga ganyang kampo. Mahirap ipagtanggol yung mga ganyang kakampi. Pasensya na po, mga boss chief amo sir. Uulitin ko, hindi ko po nilalahat yung INC pero madadamay po kayo dito sa dalawang host na ito. Maraming salamat and God bless.